Ang Russia, permanent member ng UN Security Council. Hindi nga sila kinonsulta ng US eh. Pangalawa, yung China. Ang sabi ng bansang China, ang Estados Unidos walang authorization from the UN Security Council. Dalawang superpower na po ito, Russia and China. Both permanent members of the UN Security Council. Hindi po sila kinonsulta. Etong si Marcos Bongbong Jr. na absent pa rin hanggang ngayon, ang prioridad niya, mag-alat ng pera para mangampanya ang Pilipinas na magkaroon at maging bahagi tayo ng UN Security Council. Hindi nga pinapansin yung higante. Sino ba naman tayo? PLM, Batch 72 and Batch 1970 and Batch 1971. Let me just check their names so I will be able to greet them well and properly. You know, Ambassador Constancio Vigno Jr., Renato Azanza, Elvira Enriquez Shibata, at si Nenita Nitz Nudo mula po sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, Batch 70 and Batch 1970 and Batch 1971. Ito po sila, yung ating pong mga nakasama. Nagtagpo lang po kami sa isang lugar diyan sa may Mall of Asia at sila po ay lumapit, si Ambassador ho ay nagpakilala, bumati at nagsabing sila nga po ay nakikinig, nanonood, sumusubaybay at follower po ng ating social media platform. So, kamusta po kayo? Sila po ay taga PLM, pamantasan ng lungsod ng Maynila, Batch 1970 and 1971. Kahapon din, ako po'y galing sa probinsya ng Pampanga. Binisita ko yung ating mga kababayan doon, yung mga kabalin, mga kaibigan. Kami po ay nagkita-kita doon sa, pag kayo po'y nagawi sa Clark, bagnitin ko lang ho ito nakilala ko po siya kahapon, yung may-ari, masarap po, manyaman, malinamnam yung pagkain, diyan po sa Consuelo. Consuelo. Ito po ay Filipino and Kapampangan Restaurant. Ang pangalan po niya ay Consuelo. Filipino and Kapampangan Restaurant by Chef Vince Garcia. Diyan po yan sa Barnhouse sa Clark, sa loob. Doon po sa tapat ng parade grounds ng Clark. Andyan po yung Consuelo. At pagbati rin ho kay Ben Magsumbol at kay Annie Ramena ng London at Jean I. Scherler ng Zurich, Switzerland. At sa Singapore, dami po kasi na talaga nating mga taga-subaybay na mula sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Si Jordan, kaibigan po natin ito, si Jordan Jubilado ng Singapore. Every time na nandyan po tayo, lagi nakasalubong yan, lagi nakaalalay, handang tumulong. Jordan Jubilado, chairman ng Samahang Agila Overseas Filipino Workers, si Jordan. Ganon din sa aking kaibigan, ka-message ko kanina, ang mag-asawang Doc Richard at si Ma'am Erica Mata ng Davao. Siyempre, napakaraming followers ito. Doc Richard at si Erica Mata, mabuhay kayo. Thank you. I hope to see you very soon. Thank you, Doc Richard, for the offer. Maraming salamat. At ganun din kay Dr. Ronel Rebustilio ng Bicol. Kasama rin po niya si Doktora Ina Roa, kamag-anak po ito ni Tatay Digong. Sila po yung mula sa Bicol. Dr. Ronel Rebustilio at Doktora Ina Roa, mabuhay po kayo at maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At dito naman sa live natin, yung unahin ko lang po yung top 5 natin. Iba, babalikan ko. Ang unang-una po natin, roll call tayo at Maziken Linchoco watching from China. Si at Maziken Linchoco, good noon, Attorney Vic watching from China. O si at Crescenciano Prado 6121 present from Las Piñas. Janice Reyes OFW from Taiwan. Si Kokoy Celedeño, shout out po, Kokoy Me. So Kokoy Celedeño. At si at Romel
Rodrigo 731. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Yung iba, babalikan ko mamaya. Tulad ni Ron at Ron Lopez 4013, si Atruena Abad, at si Dayaw Deng from Japan, at Prayer Warrior 61473 from Singapore, at Myla Hetahobe 7297, at Marjorie Combista 5386. God bless you too. At syempre si Tessie Amanuma, always present. Tessie Amanuma watching from Tokyo. Marcos Bongbong Jr., absent pa rin. Pangatlong linggo na po ang krisis diyan, dulot ng digmaan sa pagitan ng US, Israel at Iran. Si Marcos Bongbong Jr. absent pa rin. Walang malinaw na patakaran, walang malinaw na direksyon. Ito po yung ating talakayan ngayong hapon. Tidal wave of inflation. Tila po sunod-sunod na yung dagok na atin pong nararanasan. Dulot nga, hindi lang, ito lang po yung talagang daluyong Itong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Para po higit ninyong maunawaan, ang layunin po ng ating social media channel ay maiangat nga po ang antas ng inyong kaalaman, karunungan at kamulatan para nang sa ganun lahat tayo kasali. Yung bunso ko pong anak, tinanong ako kagabi, sabi niya, bakit tumataas ang presyo? Naintindihan po niya at a very young age, tinuturo po sa eskwelahan nila, maganda yung turo sa kanila, napapag-usapan nila yung inflation. Alam niya yung fundamental, yung basic po ng inflation. Bakit may inflation? Anong tataas? Anong bababa? Depreciation ng peso. Pero sabi niya kagabi, bakit ang inflation, kinakailangan tumaas ang presyo halimbawa ng baboy, ng manok, ng karne, ng gulay, ng gatas. Sabi niya hindi naman hinahaluan ng gasolina, hindi naman hinahaluan ng kerosene, at lalong hindi naman wala akong nakikitang hinahalong diesel pag ikay nagtitimpla ng gatas. Anong kinalaman ng inflation? Sa gasolina, ng inflation, bakit tumataas yung pangunahing bilihin? Yung gatas, specifically yung gatas. Nakakatuwa di ba? Napakapayak nila mag-isip, pero may punto di ba? Ito yung tidal wave of inflation. Sabi po nung ilan, hindi pa raw na dumarating dito yung pinakatama ng gulo diyan sa gitnang silangan. Maaring tama, pero sa aking pananaw, dumating na Dumating na. Nung unang araw pa lamang ng digmaan diyan, nung March 1, ramdam na po agad natin Dahil gumalaw na agad. Yung agad-agad gumalaw na yung palitan ng dolyar kontra piso. Incidentally, habang tayo po ay nagla-live ngayon, kaya po ang ating pamagat ay tidal wave of inflation. Ngayon pong nagla-live tayo, maari po itong tumaas, maari po itong bumaba hanggang mamayang alas 5 habang pong bukas pa ang mga bangko. Pero sa kasalukuyan, ang halaga po ng isang dolyar kontra piso ay 59.75. Ngayon po ongoing po yung trading 59.75. Isang dolyar, ang kahalaga niya po sa piso ay 59.75. Tungo po tayo sa epekto naman sa krudo, sa gasolina, sa diesel. Bakit nga po ba tumataas yung mga pangunahing bilihin? Hindi naman talaga hinahaluan ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, yung pagluto ng lechon kawali. Hindi tayo gumagamit ng pag ikay nagninilagang baka, hindi naman gasolina ang iyong isinasabaw. So bilang tugon, kasi lahat yan indirectly ay gumagamit po ng gasolina, ng krudo, ng kerosene, kung ano man ng produktong petrolyo in transporting the goods from point A to point B to point C. Yung iba sumasakay ng barko, may krudo po yan.
nagbabiyahe po by land, may gastos po iyan. Kaya po nagkakaroon ng upward pressure yung mga presyo, kanya po tumataas ito. Ang kahalagahan po ng ating usapan ngayong tanghali, magtatatlong linggo na po next week. Ngayon po ay 13th day ng Iran, US at Israel war. Hindi na lang po confined sa kanilang tatlo, hindi na lang din po ito basta lumawak sa region. Damay na po ang UAE, ang Kuwait, ang Bahrain, ang Oman, ang mga kalapit na lugar pa sa ang Kuwait, dahil nga po may mga base militar ang Estados Unidos doon. At sinasabi ng Iran bilang defensive posture nila, kinakailangan nilang atakihin. Hindi yung kapitbahay nilang bansa, kung hindi yung US military base. Kanya lumawak na po ito, damay na po ang buong mundo rito, ramdam natin. Kung hindi man po yung mismong bombahan o yung gera o yung airstrike, ramdam po natin umabot na sa ating teritoryo yung epekto sa ating ekonomiya. Damay na po tayo rito. Number one, yung niya pong palitan ng piso kontra dolyar habang tayo nagla-live ngayon ay nasa 59 pesos and 75 centavos. Malaki po iyan. Malaki po ang ibinababa o yung depreciation ng ating piso. At habang din po tayo nagla-live, iba't ibang mga sources na po ng mainstream or traditional news, naglabas na po ng abiso na by next week, nakaamba na po ang hindi na lang tiyak ay yung mismo yung saktong presyo ng iaangat. Pero tiyak na po, by next week, usually Tuesday po yan, tataas na naman po ang presyo ng diesel, ng gasolina, ng kerosene. Meron pong nagsasabi na kada litro ng diesel ay maaaring tumaas hanggang 18 pesos per liter kung di man po ngayong araw, next week. Tiyak na po yung pagtaas ng presyo. May nagsasabi po naman na yung kada litro ng gasolina ay papalo po ng additional 15 pesos per liter next week. Sa iba naman pong outlet, medyo conservative, hindi naman kapani-paniwala dahil alam natin affiliated yun sa gobyerno, 10 piso kada litro ang maaaring itaas ng gasolina, diesel at kerosene. Yung isa naman, 15 pesos per liter sa diesel at 12 pesos per liter sa gas by next week. Kahit ano pa pong halaga yan, anything that will be over and above 5 pesos na lang per liter, whether gas, diesel, or kerosene. Shocking na po yan. Tidal wave na po yan. Ang karugtong po niyan, inflation. Inflation. Yan po yung sasalubong na naman sa atin next week. Yung iba po yung nagsasabi, it could happen today as high as 18 pesos per liter of diesel. So, yung malaking bahagi po ng ating mga puwersa ng manggagawa ay sasahod po ngayong araw. Ngayon po ay Friday, March 13, sa mga nakatakdang sumahod ng 15 at katapusan, sasahod po sila ngayon. Yung iba naman nauna na, nung Agis at next week po, next Friday naman yung iba, 20. Yung iba naman, ito mga kumukuha po ng sahod everyday. So kung ano man po ang mode ng inyong pagsahod, I really hope, napapagkasya niyo pa yung kakarampot nating resources. Sana na ipapagkasya pa natin. Mahirap, alam kong mahirap. Kahit po siguro anong higpit pa ng sinturon, sunod-sunod na po itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. And it will not stop there. As we all know, ang kasunod niyan, nag-anunsyo na rin ang Meralco by April, which is just a couple of weeks from today, ay magtataas din sila ng singil sa kuryente. And I think in all other, even yung mga electric cooperatives o yung mga electric providers sa ibang lugar sa probinsya,
obligado hong magtaas sapagkat dependent po tayo heavily sa fuel para magkaroon po mag-generate ng kuryente. Ano? So yan yung ating dapat bantayan. Tidal wave of inflation. Ano ho ang tugon ng DOE? Ang sabi ng DOE, tumatakbo sa mamamayang Pilipino, tulungan daw ho sila mag-monitor doon sa mga unscrupulous or yung mga gasoline stations at negosyante that will take advantage of this every week na price hike. Yung iba ho, hindi pa raw dapat magtaas na. Una na magtaas, yung iba naman, sobrang taas yung itinataas. Ang sabi ng DOE, magtulungan daw natin silang mag-monitor at hindi raw po nila kayang i-monitor yung overpricing dahil meron daw pong mahigit kumulang na 14,000 gasoline stations or distributors nationwide. Ano? Yun o yung ating sinasabi. Ang dami na pong krisis na dumaan sa ating bansa, tila po hindi tayo natuto. Ginagarantiya ng DOE, meron daw silver lining, may good news daw. Hindi ba nung nag-Monday, nung nag-live ho tayo, tinalakay natin. Ang pinaka-good news ng DOE, staggered o kaya po installment daw ho, yung pagtaas ng mga presyo ng produktong petrolyo. Nakikipag-usap daw sila sa mga industry players, so baka pwedeng hulugan. Alam mo ninyo, kahit hulugan pa yan, at the end of the day, tatama sa atin yan. Mainam kung kaya nilang gawing hulugan, pero meron po dapat mas maayos na solusyon. Kaya lang, sa ilalim po ni Bongbong Marcos, kaya po nung nagro-roll call tayo kanina, di ba, sinabi ko, Marcos Bongbong Jr., absent pa rin ho eh. Pangatlong linggo na ito, mga papangatlong linggo na po, ng problema riyan dulot ng pag-atake ng Estados Unidos sa Iran in the guise of obliterating completely their uranium enrichment program at yung kanilang nuclear program, muli na namang umatake ang Estados Unidos. Ano? Sabi po ng Pangulo ng Estados Unidos, wala raw siyang pakialam sa pagtaas ng presyo ng langis. In fact, the higher the prices of oil, the more money that the United States of America will make. Imagine nyo yun yung nagpo-posturing na police ng buong mundo, yung hepe ng kalawakan, he is acting like God. Siya nagsasabi sinong susugurin, sinong hindi susugurin, pati yung gera, kailan daw ito mahihinto. Mahihinto lamang daw yan pag sinabi niyang mahinto na. Mali po yun. Sapagkat sa mayamang bansa, siguro kaya po nila. Pero tayo, yung mga sasahod po, yung sumahod ng AGES, at yung sasahod po ngayong araw, kaya pa ho ba? Ang kasunod po nito, tataas siyempre yung pasahe. Yung production po ng ating mga agricultural products, tataas din po, tiyak yan. Yung gas and electricity, sigurado sunod-sunod po yan. Pati yung food distribution, whether wholesale, by bulk, or yung retail, mararamdaman po yan. Pati ho, yung mga nasa opisina, yung mga nanananghali po ngayon, marami pong salamat sa halos 1,000 live viewers po natin. Kay Marciano Te Jr., watching from Davao City, Toril, Davao City, Maisog Chapter, maraming salamat sa iyo. Si Eloisa, while having lunch, happy lunch din sa'yo. Belgian Grocery, waiting ka namin dito sa Hague, attorney. Marami po salamat, ang daming invitation sa Hague. Medyo kagaya po nung ginagawa ng lahat, tayo po'y nagbabudget din, nagtataas ang lahat, ang pasahe, whether by land, by air, by sea, kung ano man po, nagtataso. Kung kakayanin po, basta't wala pong pangako muna sa ngayon. Si Joel F. Isle, may mga US fighter jet na nakalanding na ngayon sa CDO EDCA site. Talakayin din po natin yan. At si Tony _Bescacer 2006 from New York City. Maraming salamat.
Doris and Ramos, walang trabaho, pati troll, pinasok. Oo nga. O, hayaan nyo lang po sila. Baka sakaling matutuyo itong mga ito. Si Flory Gerlon or Herlon, watching also from New York. Maraming mga New Yorker dito. Maraming salamat. Si Reg DV, watching from Hawaii. Maraming salamat. Si Marcos Bongbong Jr., absent pa rin ho. Alam mo ninyo, meron na po, may banta na po ng tidal wave of inflation. Nakuha pa hong bimahe ni Bongbong Marcos. Isinama pa, alain mo, isinama pa yung kalihim o sekretaryo ng Department of Migrant Workers. At inutusan daw niya, kasi panay propaganda na lang po itong mga ito eh. Panay propaganda na inutusan daw niya habang sila'y nasa New York na magpunta ka sa Dubai. Kinakailangan pa bang magpunta ng New York yan para utusan mo? Kung nagtatrabaho sana yung ating administrasyon sa pamumuno ni Bongbong Marcos, absent pa rin eh. Bakit kinakailangang bitbitin mo yung kalihim ng Department of Migrant Workers papuntang New York, doon mo siya bigyan ng instruction at papuntahin from New York to Dubai? Is that really necessary? At para lang humalaman ninyo mga kababayan, kung ano ang paghahanda na ginagawa ni Bongbong Marcos at ng kanyang administrasyon. Ito po'y base sa portal ng GMA News. Imbis na ho pag-usapan, magpatawag ng emergency cabinet meeting or emergency cabinet cluster meeting, yung gabinete niya na may kinalaman diyan sa magpaplano ng repatriation or evacuation, whether forcibly or voluntarily, ito ho ang ninalabas ng administrasyon ni Bongbong Marcos. And you talk about priorities. Ayan ho. Mag-aalat po si Bongbong Marcos ng 20 million pesos para daw po mangampanya na magkaroon tayo ng upuan sa UN Security Council. 20 million pesos. Ito po ay insulto sa mga kababayan nating overseas Filipino workers na tinatawag nilang bagong bayani. Bagong bayani naman talaga. Pero hindi maramdaman sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administrasyon. Gagastos lamang ng 1, 2 hanggang 5 tarpaulin siguro. Pag uwi sa NAIA, sasalubungin at papalabasin sa kanilang propaganda na ito raw po ay repatriate or in-evacuate ng gobyerno ng pamahalaan sa ilalim ni Bongbong Marcos. Mali, fake news, labanan natin. Di ba? Dahil yung mga unang umuwing iyon, sila ho'y may ticket na. Na-stranded lamang nung sumiklab yung digmaan. Wala pong itinulong ang gobyerno ron, gumastos lamang ng tarpaulin, welcome home. Ating mga bagong bayani, kunwari na nag-aasikaso, na nandoon sa NAIA. Nasaan? Yung kalihim ng DMW, si Hans Kakdak. Hindi ba't nag-New York, kasama yung kanyang amo, na iilan lang hong, mapibilang mo, 3 lang yata sila, na head of state doon. Yung kasama po niyang head of state, mga babae. Kasi, yun nga po pag-uusapan doon yung sa Commission on Women. Hindi po siya bagay doon. Hindi po siya bagay doon. Nakita naman natin kung paano niya apihin ang babae na nag-ookupa ng pinakamataas na elective position dito sa ating bansa. Kung paano apihin ni Bongbong Marcos si Inday Sara. And the guts, the temerity ni Bongbong Marcos magsasalita pa sa UN. Pero ang totoo niyan, wala po siyang puso sa kapwa niya Pilipino. Mga kababayan nating OFW, yan po ang tugon ni Bongbong. Imbis sa pag-usapan, paano kayo mailigtas, paano maibsan yung pag-aalala ng inyong mga kamag-anak, ng inyong mga mahal sa buhay, nag-budget po siya ng 20 million pesos. 20 million pesos para daw po pangampanya. Pangampanya na magkaroon tayo ng upuan diyan sa UN, United Nations Security Council. Balikan po natin yung kahalagahan ng UN Security Council. Gusto ni Bongbong, gagastos tayo ng 20 million taxpayers' money for our bid to have a seat in the UN Security Council. Ano po ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan?
Hindi ba't mismo ang Russia at China ang nagsabi? Ano ho? Unang-una, ang sabi ng Russia, walang ebidensya ang Estados Unidos na ang Iran is has manufactured or trying to manufacture nuclear weapons prior to the attack. Hindi natin kinakampihan ng Iran, pero yung ginawa po ng pagsalakay ng Estados Unidos habang sinasabi rin nila, double talk po eh. Parang si Bongbong din ito eh, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Ano ho? Ang sinasabi ni US President Trump na in the middle of negotiation at they're trying to diffuse and de-escalate yung sitwasyon at malapit na raw po sila umabot o mag-conclude ng agreement kung paano masigurong wala ng uranium enrichment or nuclear weapon manufacturing ng Iran. Bigla-biglang sumugod. Hindi ba nung June of 2022, June 22 of 2025, last year, sinugod din ng US, kasama pa rin ang Israel, ang bansang Iran. At triumphantly, ibinunyag ni US President Donald Trump that they have completely annihilated and obliterated all the uranium enrichment program, all the nuclear weapon capability of Iran. Completely annihilated, completely obliterated. Ibig sabihin na talagang pulbos, wala nang kakayahan ang Iran. 6 months after or 8 months after, muling sinugod. Kasi nga raw po, meron pa ring uranium enrichment program ang Iran. Ano ba talaga ang totoo? Di ba? Ngayon, dahil sa pagiging reckless, tila walang plano ang Estados Unidos paano makaalis dito sa ill-fated excursion muli nila sa Iran. Kinokondisyon ho ang isip ng maraming tao sa buong mundo na nangangailangan raw siguro na magpadala ng boots on the ground, meaning ng mga sundalo na o baka maobliga na sino ito? Magsasalamin tayo. Si Tigro. Masarap na tanghali sa kapwa ko, Papa Balls Group. Papa Balls, isang grupo na solid na sumusuporta kay Senator Attorney Vic, aka Papa Vic. Tigro, sa iyong Papa Balls, maraming salamat. At Susan P170, God bless you, Attorney Vic, watching from UK. Si Polyduces 12, maraming salamat. Yung mga trolls po, hindi ho kasi nila, kasi part ng advocacy natin eh. Hindi ho nila naiintindihan, yung mga trolls, bira ng bira. Ano raw po ibig sabihin ng totally annihilated and obliterated. Kasi nga, kung ano-anong ginagawa niyo sa telepono ninyo, mag-download kayo ng dictionary. Meron dyan, downloadable, libre ho yun. Pag may narinig kayo na hindi nyo naiintindihan, wala naman po kasing may monopolya sa karunungan. Yung mga trolls pagka hindi nyo naiintindihan, minado ko po pag hindi ko naiintindihan, basa. Aral, research, ganon din kayo. Diba? Para naman mag-level up yung inyong, patalasin nyo naman yung inyong karunungan. Hindi lang yung inyong daliri kakapindot ng kung ano-anong ugaling troll. So, yung pakita ho natin uli ito, itong mga mispriorities ni Bongbong Marcos. Ang prioridad niya, humaharap na po tayo sa banta ng tidal wave of inflation. It's already here. Nandito na po. Ang inuuna po nito ay nagsantabi, naglagay ng 20 million. 20 million, ang laking pera po niyan. Para po
doon sa pangangampanya na magkaroon tayo ng isang upuan diyan sa UN Security Council. Ito nga pong nangyaring gulo ngayon sa Iran. Sabi ng Russia na may permanent seat and permanent member po ito ng UN Security Council. Wala ngang ebidensya ang US. Biglang binira yung Iran nang hindi tumakbo sa UN Security Council. No, naintindihan niyo yan, ha? Ang Russia, permanent member ng UN Security Council. Hindi nga sila kinonsulta ng US. Pangalawa, yung China. Ang sabi ng bansang China, ang Estados Unidos walang authorization from the UN Security Council. Dalawang superpower na po ito, Russia and China. Both permanent members of the UN Security Council. Hindi po sila kinonsulta. Etong si Marcos Bongbong Jr. na absent pa rin hanggang ngayon, ang prioridad niya, mag-alat ng pera para mangampanya ang Pilipinas na magkaroon at maging bahagi tayo ng UN Security Council. Hindi nga pinapansin yung higante. Sino ba naman tayo? Diba? Sino ba naman tayo para pansinin tayo sa UN na magkaroon tayo ng upuan dyan sa Security Council. Diba? Kaya nga ang tanong sa Estados Unidos, dahil nga po dito sa tidal wave of inflation na atin na pong nararamdaman, hindi po dahan-dahan yung impact po niya talagang sapul tayo Diba? Ano ba ang interest nila? Ano ba ang plano? Bakit nila pinasok ang Iran? Talaga bang you're targeting the uranium enrichment program, uranium enrichment capability, and the nuclear weaponry of Iran? Pangalawa, talaga bang kayo ay after a regime change, persahang pagpapalit ng pamunuan gamit ang marahas na military airstrike? At sabi nila, kayang mag-regime change nung unang 3 araw ng airstrike ng Estados Unidos sa Iran, kaya daw ng regime change without having any US soldier on the ground. Ngayon nag-iiba na. Papasok na po kasi sa pangatlong linggo itong gulong pinasok at sinimula ng Estados Unidos. Ang kanilang tema na ngayon, baka kinakailangan na magpadala ng mga sundalong Amerikano, pati Filipino-American soldiers mapapadala dyan sa Iran, pinag-iisipan na raw nila. So ano ba talaga ang gusto ninyo? Are you for regime change to liberate the people of Iran from an oppressive rule, oppressive government, or ano ba ang pakay talaga? Kunin din ang langis ng Iran, kagaya ng pagkukuha doon sa langis ng Venezuela in the guise of war on drugs ni Donald Trump. Natigil na ba ang sinasabi nilang paglipana, paglawak, pagkalat ng droga mula Venezuela? Hindi ba? Huwag ho natin pababayaan yung mga usapin na may kinalaman din ho sa geopolitics, sapagkat hindi po tayo nalalayo dyan. Tatandaan ninyo, we are playing hosts to 9, at least 9. On record, published, 9 that we know. 9 na US military bases. There is no denying that these are all US military bases. Because when you say a military base, kinakailangan meron troops, may facilities, may arms, may weaponry, may missiles, may installation. Yan po ay kumpleto, Ricardos, dito sa Pilipinas. Bakit po inatake ng Iran yung mga Gulf state? Yung Saudi, yung Kuwait, yung Bahrain, yung Dubai, yung Oman, di ba, yung Kuwait. Kasi po may US military base doon. Magnet po talaga yan. Inunahan ng Iran na wag niyong magamit yan dahil talaga naman mas malapit po yun Tawid dagat lang po yung nasa Kuwait, yung nasa UAE, tawid dagat lang po yun. Pag nagamit ng pwersa ng Amerikano yun, madaling mapasok ang Iran. And
wag din po tayong magpakontento at maging relax dahil mayroon po tayo, we're playing hosts to at least yung alam natin siyam na US military bases dito sa Pilipinas. Kahit ano pa pong gawing pagsisinungaling ng mga opisyal ng administrasyon ni Bongbong Marcos, these are all US military bases. Kahit ano pang itawag ninyo dyan, kahit ano pa hong pagtatakip, US military bases yan. Maraming salamat po sa higit nating 1,000 live viewers sa YouTube, higit pong marami sa Facebook, marami pong salamat sa inyo. Ano? Si Enzo, para pabagsakin din ang China, yan ang gusto ng Estados Unidos. Wag naman sana at kawawa po tayo. Si Luz Caroro watching from Mindanao, si Terry Rose Sevilla Reyta. Ang EDCA po ay considered na US base. Terry Rose Sevilla Reyta, for me and for many others like me who understand deeply what is happening, yes, EDCA sites are simply US military bases. Sabi nila, ang gamit dyan for relief and humanitarian. Meron na ba kayo nakitang relief and humanitarian? Ano? Kaya delikado po tayo. Ito pong hinaharap natin na tidal wave of inflation. Subalit mas malala na nahaharap na tayo, dumaranas na po tayo, pinagdadaanan na po natin ang tidal wave of inflation. Marcos Bongbong Jr. absent pa rin. Wala pong leader eh. We are a leaderless nation. Imaginein mo, imbis na atupagin mo yung mga kababayan natin. Ano ngayon ang nakita ko po ito, pinadala lang sa akin. Ito po ang sagot ng mga galit na pong ng mga overseas Filipino workers. Hindi pa po tapos yung massive corruption, looting of public funds at issue ng drug addiction ng Marcos Jr. administration. Hindi pa po tapos yan. Trilyong piso. Ito po ang tugon ng mga OFW nasasaktan. Zero remittance, March 15 to 31, 2026. Mula po itong pahayag na ito sa OFW worldwide. Hindi ko pa ho nakikita ito sa Facebook pero nagpadala lang po sa akin si si Miss Pam yata ng third floor studio nagpadala nito na nakita din niya. So may kampanya rin ho sila dahil sabi po ng isang grupo, ito naman po mula sa Kuwait, nag-announce kasi si Marcos Jr. and this is his best. Ito na, free call daw ang pamilya ng mga OFW sa Middle East. Ito nabalita ito ang binibida ni Bongbong Marcos magbibigay ng libreng tawag sa mga pamilya ng mga OFW na nasa Middle East. Libreng tawag. Ano pong sagot ng mga nasa Kuwait? Specifically, yung nasa Kuwait. Basahin ko po Attorney, hindi namin kailangan ng free call. Lahat naman ngayon ay free call basta't may internet connection with video call pa. Messenger, WhatsApp, Viber at marami pang apps. Galit na galit. Inangkin din daw ang effort ng mga na-stranded sa Dubai na UAE government naman ang tumustos. Sinalubong lang ng banner sa NAIA at ang report niya na nasa bomb shelter kami na hanggang ngayon ay hindi pa naman nangyayari. So meron po talagang adverse reaction dito sa nonchalant o tila walang pakialam na response ni Bongbong Marcos. Ang kanila, busy pa rin sila, impeach Inday Sara. Ito yung mga larawang nagsisirculate, nakakatawa, pero pag inisip po ninyong malalim, baka nga po mauwi tayo sa ganito. Pati yung gasolina nakasashay na. Hindi ba? Nakakatawa sa simula, pero pag iisipin ninyo yung deeper meaning and implication ng mga joke na ganito,
rinaraos na lang po ng mga ordinaryong Pilipino sa mga birong ganito. Imaginin mo, gasolina, hindi po malayo ito. Nakasashay na rin. Diba? Tapos yung isa, buti kung may pangkarga ka. O, nagsampa na ng tangke ng diesel or gasolina sa kanyang van para lang makaipon at maka-avail ng konting mura-mura prior pa itong nag-aamba na naman na pagtaas. Ang sagot ni Bongbong dito sa nangyayari, absent pa nga rin wala talagang malinaw na direksyon Ito, gumastos tayo ng 20 million para sa kanyang pangarap na magkaroon ng upuan dyan sa UN Security Council. Samantala, yung mga linive din po natin ito noong Lunes. Diba sabi ko sa mga kasamahan natin na operators and drivers ng lahat ng public transport sa buong Pilipinas, meron pong pahayag ang DSWD. Mamimigay daw po sila ng 5,000. 5,000 yung uunahin nila yung mga tricycle drivers sa Metro Manila. Yung mga nasa probinsya, wag ho kayong pumayag. Tanungin po ninyo itong DSWD, si Bongbong Marcos, bakit Metro Manila lang muna? Delayed ba ang pagtaas ng krudo, ng kerosene, ng gasolina sa probinsya kumpara sa Metro Manila? Bakit mamimigay ng tigli 5,000 cash aid sa mga tricycle drivers muna, pero dito lang din muna sa Metro Manila? Itong 5,000 na ito is too little, too late. Kakarampot na, sobrang late pa. Ang kanilang justification, kasi daw di umano, yung mga tricycle associations or groups, vetted at validated na nila. Pambubudol po iyan. Ibig pala nilang sabihin, lahat ng pumila para sa AIX, doon din daw nila kukunin ito last year, di pala vetted yun. Naglulustay lang pala talaga si Bongbong Marcos ng pera, gamit ang AIX, gamit ang TUPAD, gamit ang kung ano-ano pang ayuda. Ngayon, kinakailangan higit kahit kailan, higit pa. Ngayon, kinakailangan ng tulong. 5,000 uunahin ay 39 designated payout centers in Metro Manila. Kasi daw ito nakakatiyak sila na vetted at tama yung listahan. Ito'y pag-amin na hindi pala niyo natitiyak yung pinapila ninyo last year, just before the election and heavily during the campaign period. At bakit Metro Manila? Agad-agad Metro Manila. Tama, nandito po yung bulto ng mga manggagawa. Tanong, yung nasa probinsya ba, baka may mga kasamaan tayo rito mga drivers or operator ng jeepney, driver at bus. Hindi pa ba tumataas ang presyo ng krudo, gasolina at kerosene sa probinsya? Bakit huhulihin kayo? Bakit pag-distribution ng mali-malitang nakaw na yaman, agad-agad? Bakit yung ating mga kubang-kubana na operators at driver ng public transport, 5,000 ang inyong ibibigay, too little, too late, uunahin ang Select Tricycle Association sa Metro Manila? Wala pong problema doon. Bigay nyo yan. Dapat nga malaki pa Pero bakit ang bagal umaksyon ng DSWD? Pangatlong linggo na po pagdating po ng Sunday. Magtatatlong linggo na ang krisis na ito, itong tidal wave of inflation. Bakit ang bagal ng aksyon? Bakit pagdating sa distribution ng nakaw na yaman, hinahatid pa hanggang tarangkahan ng Malacanang? Di ba? Bakit pag yung totoong tulong at trabaho na sa mga talagang tinatamaan, wala kayong agarang aksyon? Bibigyan ng tulong ang mga jeepney, tricycle, bus, and all other public transport drivers and operators. Good. Tama. Paano yung mananakay? Paano ho yung mananakay? Hindi ba't araw-araw tinatamaan din sila nitong pagtaas ng presyo ng krudo? Kasunod po niyan yung pagkain. Yung mga nanananghali po ngayon,
Si Nida, Marianida Kahandig. Bangag kasi ang Pangulo natin. Tama yun. Si Luz Caroro, sobrang taas dito sa amin ng gasolina. Sa ngayon, 71. Sa Tuesday, baka 90 na. Yun nga ho yung ating sinasabi. Sapagkat po, ang tugon ni Bongbong Marcos, magmomonitor, titingnan, hindi raw nakakatiyak hanggang kailan to. Talagang hindi nakakatiyak. Hindi yan ang gustong marinig ng mamamayang Pilipino. Ang kinakailangan natin mag-step up kung meron man tayong Pangulo. Si at I am 512. I hope I read your name right or your handle right. At I am 512. Attorney Vic, question, papaano naman po ang mga Pinoy na DOFW pero naipit sa mga bansa na nasa gitna ng giyera dyan sa Middle East? Ang kailangan lang ba nilang tulungan ay mga OFW? Hindi dapat lahat ng naipit dyan sa Middle East. Kagaya po ng bansa ng Dubai, alam ho ninyo, sa Dubai, hindi kinikilala yung nationality. Pag na-stranded ka, pati hotel, sinasagot po ng pamahalaan ng Dubai. Pati pagkain, 3 square meals a day. Yung host nation. Tayo, ang priority po ni Bongbong Marcos, mangampanya na magkaroon tayo ng representasyon o upuan dyan sa UN Security Council. Mismo po yung mga higanting bansa na ang nagsabi. Di ba? Hindi nga kinonsulta ng Estados Unidos ang UN Security Council. Di ba? Ngayon, itong tidal wave of inflation, ito na nga po, nandito na, oil and energy price hike. Sapul po tayo rito. Yung sinasabi nung nagtanong kanina, yan po yung tinatawag nating humanitarian crisis. May stranded, wag naman, baka maraming ma-layoff, ma-separate o matanggal sa trabaho, wag naman, hihina po ang remittance, maapektuhan. May kampanya yung OFW group na magkaroon ng zero remittance from March 15 or 16 hanggang March 31 katapusan. Bilang tugon sa galit nila dito sa walang aksyon ng Bongbong Marcos administration. Zero remittance from galing po sa OFW worldwide. Yun po yung kanilang grupo, March 15 to March 31. Nangangampanya po sila ng zero remittance. At pag ito ay sinunod ng bawat isang OFW, lalo pong ramdam natin ang krisis. Pero kasalanan ba nila? Hindi. Galit po sila sa walang kaaksyong-aksyon, walang tugon ni Bongbong Marcos. Bumahi sa New York, sinama yung kanyang kalihim ng Department of Migrant Workers, kunwari doon inutusan, kinakailangan mo bandalin si Hans Kakdak sa New York? Di ba, Pepe, unang-una hindi ka dapat naroroon. Wala kang business doon. Wala kang business doon. Hindi ka dapat naroroon. Wala doon ang problema. At yun nga ang tugon niya lagi sa ganyan, impeach Inday. Basahin ko lang po yung nagpalabas po ng pahayag ang tanggapan po ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po yung kanyang naging pahayag. Alam ko yung nagsisirculate na po ito. Pakita ko lang po sa inyo. Paki-screenshot na lang. At ito po yung page 2 na naging pahayag po ni Vice President, soon to be President Inday Sara. Ang kanyang pahayag, may mga media outlet po na nag-publish o nagpalabas ng isang sulat na kanilang isinasalarawan na galing kay Congressman Chel Jokno. Ifinail ho ito sa komite ng House Justice Committee at humihingi po nagre-request na mag-issue ng subpoena para po makakuha ng additional document at records in connection with the impeachment complaint against VP Inday Sara. Ang nag-file po niyaan, according to media reports, ay si Congressman Party List, yung Alyansang Akbayan at Marcos. Sanib Puwersa po, malinaw po yan. Sanib Puwersa, Alyansa ng Akbayan at Marcos, Malansa.
di ba? Si Jokno, si Chel Jokno. Alam mo ninyo, hindi ho ba't sinabi na ng House Justice Committee na merong sufficient in form and substance yung impeachment complaint? Kung sinabi na nilang sufficient in form and in substance, bakit kinakailangan humiling ng issuance ng subpoena para makakuha ng additional evidence at document itong si Congressman Chel Jokno? Di ba? Hindi ba't malinaw na fishing expedition yan? Alam mo ninyo yung namamana ng isda sa ilog? Yan ho ang ginagawa ng Alyansang Akbayan at Marcos. Ito po ay pagsasantabi na sa fundamental law ng ating bansa. Hindi na po nila sinusunod. Wala pong pruweba kahit ano pa, kahit meron ng findings na sufficient in substance, humihirit pa itong alyansa ng Akbayan Marcos, Sanib Puwersa. Bakit ko sinabing Sanib Puwersa ang Akbayan at Marcos? Si Chel Jokno ay kinatawan ng Akbayan, party list. Sino ang tatay ni Chel Jokno? Kaya po ako sa ating pagpapadcast, malinaw sa akin, sinisikap kong ihiwalay yung tunay na dilaw at yung hilaw na dilaw. Yung tunay na dilaw ay katulad po ng ama nitong Chel Jokno. Chel Jokno, hilaw na dilaw po ito. Sapagkat nakipag-alyansa na po ang kanyang party list na Akbayan kay Bongbong Marcos. Sino po ba ang tatay ni Congressman Chel Jokno? Ang tatay po niya ay si dating Senador Jose W. Diokno, o mas kilalang si KPP. Si KPP Jokno, ito po yung binansagan, Father of Human Rights. Ang ganda ho, tinitingala, rinerespeto si KPP. Ito po yung napapabilang sa tunay na dilaw, si KPP. Pero yung anak, nakipag-alyansa Sanib Puwersa na, Akbayan at Marcos. Ibang klase po ito. Tinalikuran niya yung maprinsipiong tindig ng kanyang ama. Ulitin ko sino ama nito? Si Jose W. Jokno, mas kilala bilang si KPP. Tanyag sikat dahil sa kanyang paninindigan ng kanyang kapanahunan. Siya ay tinawag na Father of Human Rights, ama ng human rights sa ating bansa. Naging senador, naging DOJ Secretary, naging Presidential Commission on Human Rights at founder ng Free Legal Assistance Group. Ito po yung grupo ng mga abogado na nagtatanggol at nagre-represent doon po sa mga nabibiktima ng martial law nung panahon ng tatay ni Bongbong, ni Junior. In fact, ito pong ginagawa ni Chel Jokno, fishing expedition po ito Sabi nga po ni Vice President Inday Sara, the impeachment is a political attack designed to protect certain individuals and advance personal and, ito mabigat, advance personal and foreign interests. Mabigat po ito. Among them are unofficial, reportedly struggling with substance abuse. Kilala nyo naman kung sino yan. A congressman widely regarded as the mastermind of flood control funds. Magpinsan yan. And his associates, kasali si Saldico dyan, who allegedly received maletas of cash and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Sino yung openly positioning herself as a presidential run? Alyansang Akbayan Marcos. Yan. Balik po tayo sa tatay nitong Chel Jokno. Yung esteemed, respected
Si Jose W. Jokno, si KPP, father of human rights. In fact, in his speech in 1981, meron pa siya, talagang ito tumatak itong naging bahagi ng kanyang speech. Sabi niya, no cause is more worthy than the cause of human rights. Tanda, di ba? No cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. Yan po yung naging pamosong kataga na ni KPP Jokno, ama ni Chel Jokno. Chel Jokno, totally kabaliktaran nung naging katagang iniwan at tumatak at iniwan ng kanyang ama na si KPP. Litin ko, no cause is more worthy than the cause of human rights. They are what makes a man human. That is why they are called human rights. Deny them and you deny man's humanity. Yan po yung ginagawa nila ngayon. Nagkakagulo na po tayong lahat, pati dito sa loob ng bansa, sapol na po tayo sa tidal wave of inflation, impeach BP Inday Sara pa rin ang pinag-aatupag nitong alyansang Akbayan at Marcos. Tanungin ninyo, ano na ang nagawa ninyo para maibsan itong problema natin sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo? Huwag nyo na kaming bigyan ng lumang linya na wala tayong magagawa dyan sapagkat ang ating presyo ng gasolina ay depende sa presyo ng gasolina sa pandaigdigang pamilihan. Yung mga lumang linya, di ba? Yung mga dekahon, ano ang may tutulong ninyo? Bakit pagkakurakot na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pagkakorupsyon na yan ang legasiya ni Bongbong Marcos? Bakit pag-usapin ng drug addiction na yan ang nakatatak sa legasiya ni Bongbong Marcos? Ang bibilis ninyo magpakawala ng pera. Mga trolls nakikinabang. Bakit ang OFW wala tayong ayuda? Bakit sa ordinaryong manggagawa wala tayong ayuda? Bakit nung campaign period last year, grabe ang pila sa ayuda? Wala namang krisis last year. Walang tidal wave of inflation. Wala pong gera sa gitnang silangan. Ang unang pag-atake ng bansang Estados Unidos sa Iran ay June 22 of 2025. Tapos na po ang eleksyon noon. Pero nakita natin ang pila, lalo na sa Davao. Bilyong-bilyong piso ang binuhos ni Bongbong Marcos sa kanilang kandidato sa Davao. Pinapipila, ayuda, AIX, kung ano-ano pa. Bakit ngayon? Higit kailanman, kailangan ng bawat pamilyang Pilipino ng tulong. Hindi lang yung transport drivers and operators. Lahat, across the board, nasaan ang ayuda? Nasaan? Nasaan yung mali-malitang perang pinagnanakaw? Yung trilyong pisong flood control funds at infrastructure funds. Nasaan yung 8 billion na i-deliver dito kay Yusek Adrian Bersamin, yung 2.8 billion na sweetheart deal ni Trajib Olaybar at Mina Pangandaman, yung bilyon-bilyong piso, yung mali-malitang inihatid kay Manny Bonoan. Nasaan ang mga perang ito? Nakakalungkot sapagkat alam mo ninyo, ngayon kailangan natin ng tulong lahat. Wala na pong except yung talagang sobrang yaman. Pero naubos na nga po yung middle class. Yung middle class bumaba na . Hindi ba? Nauubos na po yung hanay ng middle class at pag nagpatuloy po itong gerang to, lalo pong liliit yan. Kay at Buboy 013. Gandang tanghali, Attorney Vic. Isa po akong tricycle driver. Malaki po ang epekto ng sobrang pagtaas ng gasolina sa kinikita naming maliliit na tricycle driver. Sana matulungan kami ng gobyerno. I understand at Buboy 013. Kaya nga po tayo nangangalampag dito. Bakit Metro Manila lang ang agad na bibigyan ng 5,000 pesos cash aid? Tanong ko lang naman ito. Baka hindi ko alam.
Hindi pa ba tumataas ang presyo ng krudo, gasolina at diesel sa probinsya? Pakisagot po ninyo ako. Si Jess Salvador, Das J5J, magandang araw din sa iyo from Batangas. No? Si Glory Lee Basa, 6568, kamahal din po ng bigas. Asa na yung 20 pesos kada kilo ng bigas ni Bongbong? Wala na rin. Speaking of bigas, pagka tayo po'y binisita ng El Nino ngayong taon, problema rin po yan. Kaya nga po, tidal wave of inflation. Third and fourth quarter of last year, bagsak po ang ating GDP. And with the development dito sa Middle East at yung grabing pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kasunod na po niyan lahat, I think we can expect na bagsak din ang ating GDP for the first quarter. Hindi pa naman tapos. Pero, pangalawang linggo na po ito, pangalawang linggo pa lang, dama na natin yung magiging epekto ng daluyong o tidal wave of inflation. Isa po siyang OFW, kaya hindi, yung kita hindi sapat, kaya nag-decide na muna akong magbakasyon, OFW here in Macau. O naintindihan ko po kayo, talaga pong mabigat ang nangyayari, dinaranas nating lahat. Kaya ang sagot ng DOE, tulungan daw po natin sila mag-monitor. Samantalang last week, meron daw po tayong sapat na supply at meron daw po tayong silver lining o may good news at staggered o installment daw po ang gagawing pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So yun yung nangyayari sa lahat ng nangyayari sa krisis sa ating bansa at sa labas. Ang sagot po ni Bongbong Marcos, impeach Inday Sara. No? Yung NUP, hindi po ako fan ng NUP, but for purposes of fairness and objectivity, naglabas ng pahayag itong NUP, no? Yung kanila pong SecGen. Yung SecGen po nila, kasabwat po ito ni Martin Romualdez, kanya po hindi ako hanga dito dahil bata ito ni Martin. Yung trillion pisong flood control, kasali po ito itong si Reggie Velasco, no? Pero siya SecGen ng NUP, so we will attribute the statement of NUP, yung National Unity Party. Ang sabi nila, na yung impeachment po ay isang napakahalagang constitutional power na ipinagkatiwala ng ating saligang batas sa Kongreso. Tama siya doon. Hindi rin naman siya sumulat doon, siya lang pumirma ho nito. Hindi niya kaya mag-isip ng ganito. Anyway, ang sinasabi po ng NUP, wala po silang nakikitang bagong ebidensya. It's the same fabricated, trumped-up evidence na ipinakita na nila doon sa ibinasura at diniklara ng Korte Suprema na unconstitutional impeachment laban kay VP Inday Sara noong 2025. Ang sinasabi ko lang po dito, heto na ang presyo ng piso kontra dolyar ay 59.75. Nagbabadyang tumaas ang presyo kada litro hanggang 18 pesos, ang diesel 15 pesos, ang gasolina by next week. Impeachment pa rin? Talaga bang wala ng puso itong mga kinatawan sa mababang kapulungan? Kaya ako, openly sinasabi ko, yung mga kababayan natin sa Visayas, sa Mindanao, sa Metro Manila, tandaan ninyo kung sino, at ilalabas tayo ng gallery nila in time. Sino-sino, yung ang inaatupag ay impeachment ni Inday Sara kahit na nasa gitna na tayo ng tidal wave of inflation. Lalabas natin ang kanilang pangalan, ang kanilang larawan, ang kanilang distrito, ang kanilang probinsya, ang kanilang party list. Huwag nyo na po silang tangkilikin. Lalo na yung mga nasa Mindanao, mga mahal natin na kababayan sa Mindanao, sa BARM, sa Visayas, sa Metro Manila, sa Luzon. Huwag nyo na pong tangkilikin ang lahat ng magsusulong ng impeachment laban kay Inday Sara at uunahin pa kesa kung paano maibsan ang paghihirap ng bawat Pilipino. Ramdam na po natin sila, hindi nila nararamdaman. Bakit? Mali-maleta po yung perang natatanggap nila Speaking of maleta, yung nangyaring pagdinig kahapon diyan sa NBI
ng grupo ng 18 sundalo. Hagipin din po natin. Tapusin ko lang po ito mga babatiin natin. Si Harley Boloro ng Tagaytay, Susan 170 UK, si Joy De Los Reyes ng Hong Kong. Incidentally, nais ko lang pong makiramay sa aking kababata sa pagpanaw ng kanyang ina. Pumanaw na po si Leticia O. Vasco, ang ina po ng aking kababata, kaskwela sa Claret, si John Vasco. Ang kanya pong ina, si Leticia O. Vasco, ay pumanaw na at nakahimlay po sa Loyola Memorial Chapels, Quezon City. Yung mga kaibigan po ni John or ni Victorino Vasco, ang kanya pong ina ay pumanaw na, si Leticia Mamang Vasco, nasa Loyola Memorial Chapels, Quezon City. Si Harley Boloron ng Tagaytay, Susan ng UK, Joy De Los Reyes ng Hong Kong, Josephine Reyes. Anong saysay dyan sa UN Security Council? Dapat unahing bigyan ng tulong, hindi lang po ang OFW, lahat po ng Pilipino nangangailangan ng tulong. Saklolo na po ito. Si Dali Short, maraming salamat. Si At Mekeshi, Crazy 101, Ferdinand Lupin Jr. is enjoying New York. At Ayane 9831, kay Tatay Digong lang kami nakaramdam ng peace of mind and pride during his time. Tama po yun. And I purposely did not have any podcast nung Wednesday at kahapon upang bigyan daan po yung napakaraming activities na gumugunita sa 1 taong pagtatraidor ni Bongbong Marcos sa ating kababayan, kapwa Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte, kanyang inilagak, inihandog sa kamay na naglalaway na banyaga, diyan po sa The Netherlands, sa The Hague. 1 taon na po yan, huwag po tayong tumigil. Palagi ko po itong pinapaalala sa lahat. Patuloy po nating pagdasal, ang kaligtasan, ang kalusugan, at ang pagpapawi kay Tatay Digong. At sana makauwi siya ng buhay. Singilin natin si Bongbong Marcos. Si Dali Short, mabuhay ang mga tunay na lumalaban sa katotohanan. Si At Ayani 9831, si Crazy 101, si At Mia Poche, napakaliit ng tingin ni Marcos sa mga taga-probinsya. Tama po yun. Kaya po ako, paulit-ulitin ko, yung mga kababayan natin, alamin ninyo kung ano yung postura ng inyong mga kongresista. Kada distrito, pati party list. Sila ba ay sumang-ayon sa form and substance dito sa huwad na impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte? Kung sila ay sumang-ayon, huwag nyo na po silang tangkilikin. At kahit sino pang i-endorso nila o kung end terms sila, yung anak nila, kamag-anak na papalit, huwag nyo na pong tangkilikin. Kilalanin nyo sila, pati yung boboto na maipasa yung impeachment na yan at maibato sa Senado, bantayan po natin, krisis na. May tidal wave of inflation, impeach Inday Sara pa rin. Si At Sharmal 6991, asawa ko tricycle driver, tumigil na sa pasada sa mahal ng gas. Ito'y nakakalungkot. May college pa kaming pinag-aaral. Yun yung sinasabi ko. Sa dami ng ninakaw, nito nila Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, kayo lahat, Adrian Bersamin, di ba kayo nahihiya? Nasa krisis na tayo, tidal wave of inflation. Ito, yung sinabi nito, At Sharmal 6991, asawa ko tricycle driver, tumigil na ng pasada sa mahal ng gas. May college pa kaming pinag-aaral. Paano ito? Kada pisong ninanakaw ninyo, tinutuldukan ninyo ang magandang kinabukasan ng bawat kabataang Pilipino. Ganyan kayo kawalang hiya. Yung mainstream media, parte kayo rito, kabahagi kayo rito sa korupsyon nito, bahagi kayo ng aparato ng korupsyon ni Bongbong Marcos. Maawa kayo, sustentado kasi kayo ng pera galing sa nakaw. Yan ang inyong inuuwi. Samantalang yung mga lumalaban ng patas, ito tricycle, nakakaawa ito. Tumigil na yung pasada yung mister niya na tricycle driver dahil sa mahal ng gas. Ang problema ngayon na mag-asawa, meron silang pinag-aaral na college student. Napakawalang hiya ninyo. Ayan, nakakagalit yan. Nakakagalit yan. At para sa masa,
Para sa OFW, walang balak gumastos si Bongbong. Pero sa party and travel, mabilis magwaldas. Makapal ho talaga mukha nito eh. Si Agosto 23, paano po ang kaso ng flood control? Wala pang nahatulan. Wala pong mahatulan dahil wala pa namang kinakasuhan ng malalaking isda. Laya pa silang lahat, hindi ba? Pinagtatakpan nga ng Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Ayaw ipatawag yung mga dapat ipatawag. Speaking of, yun nangyari pong hearing kahapon. Ang dami hong nagtatanong ano ang take ko doon. Tama po yung naging diskarte nila Atty. Levy Baligod. Ito pong kopya ng subpina, lumabas naman po ito, pwede ko ipakita ito. Ito po yung subpina, yung kopya, Ang nakalagay dito, kaya sila inisyuan ng subpina para daw ho magbigay ng relevant information, mga impormasyon sa kanilang iniimbestigahan na in relation doon sa deputation to conduct background investigation and verification mula po sa ombudsman. Sabi po ito ng NBI. Pirmado po ito ng direktor ng NBI. Pinatawag yung 18 sundalo. Pinatawag ang aking kaibigan si Mike Defensor. Si Mike, nag-uusap po kami nito, magwi-witness daw po siya laban sa kanyang asawang kay Julie. Akalain mong loko nitong Mike Defensor na ito. Magwi-witness siya laban sa asawa niyang kay Julie. No, pero biro lang niya ho, pero loko talaga ito. Ang pinirmahan po ng direktor ng NBI, kaya sila pinatawag upang hingan ng relevant information. Malinaw po ito, nakalagay po ito sa nakalagay po ito sa subpina, yan o. Diba? To provide relevant information on the investigation. Pinatawag mo yung nagdedemanda. Ombudsman, dineputize ka. Ang ombudsman, saklaw mo yung public accountability. Dapat tinutugis mo yung mga elected or appointed. Bakit yung mga nagrereklamo ang iniimbestigahan pilit ng NBI? Ang sabi, para daw i-establish ang kanilang pagkakakilanlan. Pag nagpakita na po ng ID, at sinabi pa nga ni Atty. Levy Baligod, gusto mo pati serial number nila dati nung sila'y nasa serbisyo para lang manahimik kayo na hindi lahat yan ay nagsilbi bilang sundalo. Regardless if 14 or 16 of them are former Marine soldiers, yung iba is Philippine Army. Ang point lang ho doon, hinamo na sila pati serial number ibibigay. Kung ang purpose lang nila ay establish yung authenticity ng pagkatao, address, identity, at yung kanilang naging branch of service dati sa military, tapos na po iyon. Dapat ang susunod na ipatawag ng NBI yung mga pinangalanan. Yung mga pinangalanan, hindi yung mga nagpangalan. Di ba? Merong affidavit